Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Alright. Meron akong gusto sasabihin sa inyo. I would like to discuss something. Itong root cause analysis. Kasi sa occupational health and safety, including QA/QC, pag merong mga failure sa materialis, merong investigation yan sa QA/QC. Now, if there is a failure, tapos nag-cause ng injury, magiging occupational health and safety concern. Occupational safety concern. Now, pag ang isang insidente ay hindi man nag-cause ng injury, ngunit merong potential to cause harm or injury to anybody in the workplace, ang tawag doon, kapatid, dangerous occurrence. Alright? So, dahil dangerous occurrence siya, kailangan siyang imbestigahan. That is why investigation is very important. Now, itong investigation sa occupational health and safety, this is not to find who is criminally culpable. Hindi tulad sa pulis na hahanapin mong sinong may criminal liability. Ang occupational health and safety ay iba. Kaya walang kinalaman ang investigation ng criminal investigation dito sa occupational health, because ang occupational safety, ang concern niya is determine what went wrong so that makaformulate ka ng measures to avoid and prevent reoccurrence para hindi maulit. Alright. So, simplihan lang natin ito. Madali lang naman itong intindihin. Maraming mga forum na sumali ako, at karamihan sa mga safety ay hindi nila naintindihan. Nakala nila basta investigation, it will reach to the prosecution, and ihinto nyo yung mga pag-iisip ninyo. Walang mga direction yan. Alright. Ang occupational safety, to determine what went wrong. Hindi yan to determine who is criminally culpable. Wala. So, ang in-game ng criminal investigation is hanapin yung sinong may kulpa. At i-determine mula doon sa criminal law kung saan siya nagkaroon ng violation. And in that, he will be charged. Dalhin siya sa korte para managot. Now, ang occupational health and safety ay titingnan lamang kung saan nagkamali base sa established procedure. Ano itong mga established procedure? Yung mga sinasabi dito sa typically Section 6 or maybe Section 7 sa method statement ninyo, merong safety procedure doon. Paano gagawin yung isang activity. So, meron kang step 1, step 2, step 3. Kung ang procedure mo is, or methodology mo is Section 6, so magiging 6.1, step 1. Hindi mo na mabasa yung step 1. But when you find it 6.1, that means step 1. 6.2, that is second step. Alright? So, yung nakalagay doon sa procedure, titingnan lamang kung saan kayo doon nagkamali. Saan doon ang omission. Saang steps ang hindi nyo ginawa, kaya nagkaroon ng injury. Now, kung madetermina, pupunta ba sa prosecution? No. Hanggang CEO lamang or project manager. Para yung mga na-identify na nilabag, gawan ng recommendation para hindi maulit. Walang criminal prosecution dito resulting from a safety investigation. Alright? So, ang gagawin lamang ay yung ating sistema, ayusin yung metodolohiya, basta ganito, lagyan na itong mga missing parts doon sa incident para hindi maulit. Alright. Now, sa pag-determine ng root cause, merong mga metodolohiya. Alright? Ang root cause analysis, maraming, depende sa organization yan.
Oh. Depende sa organization. So what are those methodology na pwedeng gamitin sa root cause analysis? Tandaan natin na ang occupational health and safety investigation, hahanapin yung root cause. Pag malaman mo na yung root cause, ikaw rin gumawa ng recommendation, recommended control, or recommendation to prevent reoccurrence. Mga solusyon. Alright. Sorry dahil meron akong kuan. Parang umpisa ng trangkaso, but I really tried to isolate myself. Pero may nagtanong kasing kapatid natin, kaya diniscuss ko ito ng maayos. Hopefully, out of this discussion, maintindihan ng karamihan. Alright. Maraming operation sa root cause analysis. In fact, lagi nating pinaulit-ulit. Meron tayong fault tree analysis, Pareto diagram, Butay, ano pa ba? 5W and 1H. Ano pa? Fishbone diagram. So maraming diagram mga kapatid. Alright. Tulad sa amin, meron ding diagram. Kami ba merong diagram na sinusunod? Meron ba kaming metodolohiya? Meron. Kunyari, yung isang kumpanya, ang paborito nilang diagram para gamitin sa root cause analysis, fishbone. Alright. So kailangan ikaw safety practitioner, alamin mo ang fishbone. Kasi pag may interview, di natin alam. Lalo na kung hindi mo alam kung anong ginagamit nila sa root cause analysis. So at least kabisado mo lahat. Sabihin man